Sa previous episode, si Kai ay isang batang lalaki na gumagawa ng pakikipagsapalaran sa loob ng isang dungeon. Ang tanging armas na dala niya ay isang insecticide spray na naging epektibo laban sa mga halimaw sa loob ng dungeon. Kahit ganoon ang kanyang mga armas, lakas loob pa rin siya na balang araw ay magkakaroon siya ng isang set ng mga magagandang armor kaya't patuloy sa grind ang batang si Kai, hanggang sa natagpuan niya ang isang gold slime na naglabas ng isang mystical card na may laman na isang goddess. Ang goddess na ito ay may overpowered na kakayahan at ito'y nagsisilbing alalay ni Kai sa loob ng dungeon, at mas napapabilis nito ang kanilang pagpatay sa mga halimaw. At sa pagpapatuloy, kinabukasan ay bumalik si Kai sa dungeon para magsanay sa kanyang water ball spell at nagsimula siya ng dahan-dahan, binabato ang water ball sa pader pero hindi ito masyadong epektibo maliban sa pagbasa nito sa pader. Pagod na si Kai mula sa isang spell pa lamang, pero patuloy pa rin siya sa pag-ensayo at sa pangalawang pagsubok niya ay pinakawalan niya ang water ball ng mabilis at tuwang-tuwa silang dalawa ni Silly, pero hindi na-impress si Lucille dahil matapos lang ang dalawang water balls ay lubos na pagod si Kai at bumagsak sa lupa. Umuwi siya at agad na nakatulog sa kama at sa kanyang panaginip, naalala ni Kai na pinapanood niya ang tatay ni Katsu sa TV noong bata pa siya at iyon ang naging inspirasyon niya para maging isang adventurer at sa inspirasyon na iyon, bumalik siya sa dungeon kinabukasan at nagsimula muli sa pag-ensayo ng kanyang water ball strikes. Mas mabilis siya ngayon at nakapagpaulan ng maraming water balls sa pader ng dungeon, pero nauubos din ang kanyang mana at nagpahinga siya sandali para makabawi ng lakas pero agad ding bumalik sa pag-ensayo at sa pagkakataong ito, sinubukan niyang baguhin ang hugis ng water ball at ginawa itong cube. Tuwang-tuwa siya sa tagumpay na ito at patuloy na nag-eksperimento. Binibigyan ng iba't ibang hugis ang water ball kaso agad din siyang napagod at bumagsak at habang lumalabas siya sa dungeon, nadapa siya at nahulog sa mga bisig ng isang adventurer at agad siyang tumayo at nagsorry pero nag-alala ang adventurer sa kalagayan niya. Sinabi ni Kai na okay lang siya at umalis, pero nag-aalala pa rin ang adventurer dahil mukhang hindi maayos ang kalagayan ni Kai at ang kanyang grupo ay na-impress sa sipag ni Kai at pumasok sa dungeon. Mamaya ay nakatulog si Kai sa klase at nang gisingin siya ng guro ay sumigaw siya na ibibigay niya ang lahat sa pag-ensayo at doon ay nagtawanan ang buong klase. Sa break time ay lumapit ang mga kaibigan niya at tinanong ang tungkol sa pag-ensayo. Sinabi ni Kai na nag-ensayo siya ng mahalagang kasanayan para magtagumpay sa dungeon subalit biglang dumating si Katsu at tinanong kung nag-ensayo siya para sa dungeon. Agad na binago ni Kai ang sagot at sinabing para sa dance practice. Natuwa si Katsu at sinabing huwag magpakapagod masyado at gusto niyang mapanood ang performance ni Kai balang araw. Kinabukasan ay bumalik si Kai sa dungeon para sa totoong labanan gamit ang water ball at tinamaan niya ang isang goblin. Sa halip na pumutok ay nanatiling buo ang water ball at binalutan ang lahat ng daanan ng hangin ng goblin na dahilan para mamatay ito sa suffocation. Pinuri siya ni Silly at Lucille pero napagtanto ni Kai na hindi na siya nakakakuha ng experience points mula sa mga halimaw sa ikatlong palapag, kaya oras na para bumaba sa ikaapat na palapag at napagpasyahan ni Kai na kailangan niya ng magandang gamit para harapin ang ikaapat na palapag, kaya bumili siya ng matagal na niyang gusto. Kinabukasan ay suot niya ang isang masikip na bodysuit at akala ni Silly ay bagay ito kay Kai. Pero binasag ni Lucille ang kanyang kumpiyansa sa pagtawag dito ng lame at sinabi ni Kai na mahal at quality ang suit, dahil gawa ito sa carbon na nagpoprotekta laban sa matinding pinsala habang manipis at magaan. Ipinaliwanag niya na may top defense ito laban sa mga palaso at iba pang piercing attacks, may magic amplifying bracelet siya na nagpapalakas ng kanyang mga spell pero hindi pa niya ito nasubukan. Ipinakita ni Kai ang iba pang gamit na binili niya tulad ng potion kaso hinihila ni Lucille si Silly dahil nababagot na siya sa pagpapa-impress nito kay Kai. Sa huli ay nakarating sila sa ikaapat na palapag kung saan naramdaman ni Silly ang paparating na malaking halimaw, bago pa nila mabuksan ang Monster Encyclopedia para malaman kung anong kalaban ang haharapin nila, isang higanteng ipis ang lumabas at parehong nagulat ang mga babae at nagkapit sila sa isa't isa. Nagsimulang magbitaw ng mga magic spells ang dalawa habang tumatakbo sa dungeon, sinusubukan lang ni Kai na makasunod dahil ayaw niyang maiwan at pagkatapos maubos ang kanilang lakas, huminto sina Silly at Lucille para huminga at muntik na nilang atakihin si Kai nang tumakbo ito papunta sa kanila. Tumakbo si Silly at niyakap si Kai at sinabing takot na takot siya, pero nagkukunwari pa rin si Lucille at sinasabing hindi siya natatakot sa mga simpleng insekto.
humingi ng tawad si Silly kay Kai dahil iniwan siya at nagmakaawa na malamang mapapag-alitan siya. Sinabi ni Kai na hindi siya nagagalit dahil natapos nila ang ika-4 na palapag sa tamang oras dahil sa kanilang matinding galit, at nakalikom siya ng maraming mana cores mula sa mga natalo na halimaw at tumanggi si Lucille na kainin ang mga nakakadiring bug crystals, pero masyado siyang gutom para tanggihan ito. Nalaman nilang kasing sama ng inaasahan ang lasa ng crystals at sinabi ni Kai na dahil may nakuha na silang crystals, dapat na silang mag-scout sa ika-5 palapag at nakaramdam si Silly ng Sand Monster at isa pang halimaw sa malapit. Tinitira ni Kai gamit ang kanyang pana pero sumasablay ang unang pana at tumatagos lang ang pangalawa sa Sand Monster na agad na gumanti at inatake siya. Sumigaw si Kai ng pangalan ni Silly at mabilis siyang gumawa ng barrier para protektahan siya. Napagtanto ni Kai na immune ang 2 halimaw sa pisikal na atake kaya humingi siya ng tulong kay Lucille na agad na winasak ang mga ito gamit ang kanyang apoy na atake. Tinanong ni Kai kung kailangan ni Lucille ng recharge ng mana gamit ang nakakadiring crystals pero parehong ayaw ni Lucille at Silly na hawakan iyon. Patuloy silang nag-explore sa ika-5 palapag pero mukhang wala ng ibang halimaw sa malapit at biglang nakakita si Sophie ng kakaiba sa isang pader pero walang nakikitang espesyal si Kai. Nagpa siya si Sophie na gamitin ang kanyang lightning attack para mabutas ang pader at nagbukas iyon ng lihim na daanan. Sinimulan nilang pumasok at pinaalalahanan ni Kai ang mga babae na mag-ingat sa mga traps, pero habang sinasabi niya ito ay sinabi ni Lucille na huli na ang babala dahil natapakan niya ang isang trap trigger at isang pana ang lumabas na tumama kay Kai sa halip na kay Lucille. Bumagsak si Kai sa lupa sa sakit pero sa kabutihang palad, protektado siya ng kanyang bodysuit mula sa seryosong pinsala kaya bumangon siya matapos ang ilang minuto. Patuloy silang naglakad pero muling natapakan ni Lucille ang isa pang trap tile. Umatras si Kai para maiwasan ang pana pero sa halip ay tinamaan siya ng kidlat at sa kanyang pagkagulat, wala siyang naramdaman kundi mas naging energized pa siya at sinabi ni Lucille na tigilan na ni Kai ang pagpakaba sa kanya pero nang tanungin siya ni Kai kung nag-aalala talaga siya, nagbalik siya sa kanyang karaniwang pagkukunwari. Sa wakas ay natagpuan nila ang isang malaking gate na may nakakamanghang pinta at naramdaman ni Silly ang malakas na presensya sa kabilang panig. Handa nang umuwi si Kai pero ayaw siyang ipauwi ng 2 babae at sinubukan niyang buksan ang gate, pero hindi ito gumagalaw kaya pinakawalan na lang ni Silly ang kanyang lightning attack dito at si Kai ay tahimik na umaasang hindi siya kakasuhan ng pagwasak sa ari-arian ng dungeon. Pagpasok nila ay humarap sila sa 2 malupit na halimaw at isang pulang ogre at isang malaking slime. Hindi umatras si Kai dahil malayo na ang narating nila kaya sinabi niya sa mga babae na mag-focus sa pagpatay sa pulang ogre. Nagbitaw sila ng lightning at fire attacks pero hindi ito ininde ng ogre dahil immune ito sa skill damage. Tumakbo ang ogre papunta sa kanila pero napigilan ito ng barrier skill ni Silly. Sinabi ni Kai kay Lucille na harapin ang slime habang binabaril niya ang pulang ogre gamit ang kanyang pana at bawat target niya ay unti-unting binabawasan ang buhay ng ogre kaso nauubusan naman siya ng mga pana. Galit na galit ang ogre at nagsimulang magpukpok sa barrier, samantala ay nahihirapan si Lucille sa pakikipaglaban sa malaking slime at sa huling paraan, nagpa siya si Kai na gamitin ang kanyang water ball at binuo niya ang water ball pero nagyelo ito dahil sa epekto ng bracelet. Binato niya ang ice ball sa pulang ogre na unti-unting nagpapabawas sa buhay nito pero napagtanto niyang nauubos na ang kanyang mana. Kaya't gumawa ng paraan si Kai at ginawa niyang matutulis na yelo ang kanyang ice balls para mas malakas ang tama sa pulang ogre. Sa huling 3 target niya ay napabagsak niya ang pulang ogre at natira na lang ang slime. Palapit na ang slime kay Lucille pero tumalon si Kai para protektahan siya gamit ang kanyang kalasag at pinipigil niya ang slime at sinabi kay Silly na maghanda na sa kanyang Divine Spear attack, pero natutunaw na ang kalasag na gamit ni Kai. Sumugod si Silly gamit ang kanyang Divine Spear at tinusok ang slime pero hindi rin ito masyadong nakaapekto sa halimaw. Halos sumuko na si Kai pero naalala niya ang kanyang bayani kaya sumugod siya. Iniiwasan ang mga atake ng slime at inilabas ang kanyang mapagkakatiwalaang bug spray dahil kahit maging epektibo ito o hindi, slime pa rin ang halimaw. Bumababa ang buhay ng slime at pinrotektahan siya ni Silly gamit ang kanyang magic barrier. Nauubos na ang unang 2 bote kaya naghukay siya sa kanyang bag at kumuha ng 2 mas malalakas na bug sprays. Ginamit niya lahat sa slime at sa wakas ay bumagsak ang buhay ng slime sa 0 at namatay ito. Masayang niyakap siya ng mga babae pero nasaktan nila ang kanyang sugatang balikat.
Wala namang problema dahil ginagamot niya ito gamit ang health potion at pagkatapos ay nag-level up si Lucille at tiningnan ni Kai ang kanyang stats at napagtanto niyang nag-level up din siya ng malaki. Agad siyang nagtipon ng mga mana cores at natagpuan ang red core ng ogre na alam niyang may mataas na halaga. Sa paghahanap ng core ng slime ay natagpuan niya ang isang rare grade magic sword na parang steak knife kaysa sa magic sword. Pagkatapos ay dinala ni Kai ang red ogre mana core kay Hitsuga, na naging curious naman kung saan niya ito nakuha at sinabi niya ang tungkol sa nakatago na dungeon sa ikalimang palapag at kung paano niya tinalo ang boss. Sinabi ni Hitsuga na kailangan nilang suriin agad ang dungeon at ipinaalam kay Kai na mataas ang halaga ng red mana core. Tuwang-tuwa si Kai sa balita at sa isa pang magandang balita, inimbitahan siya ni Hitsuga sa isang event sa susunod na linggo kung saan sasabak sila sa ikapitong palapag bilang grupo. Kinabukasan ay pumunta si Kai sa event at nakita ang tatlong babae mula sa nakaraang araw. Nagpakilala ang kanilang leader na si Eri at ito ang pink na cat girl na si Mo, at ang huling isa na si Hakari at nagpakilala si Kai at nalaman niyang magkakagrupo silang lahat. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.